kagabi po, kahapon, ay hindi po ako nakapag-live dahil busy po kami. Okay, kasi nag-meet po kami nila Senator Robin Padilla. So medyo may konting gaganapan, nag-firing. Kung hindi nyo po alam, pinost ko po yung picture namin ni Senator Robin Padilla sa Facebook ko at saka dito sa YouTube. Tingnan nyo naman, napakagwapo talaga. Si Senator Robin, hindi lang gwapo sa pelikula. Diyan mo malalaman ng pogi eh. Hindi lang sa kasi pagka may pagka maganda ilaw, may makeup, si Senator Robin, hindi lang matapang sa pelikula, hindi lang pogi sa pelikula, pati sa personal pogi. Tingnan nyo po. Kasi syempre, nagpa-firing pawisan na ron, walang makeup, pero tingnan nyo yung picture, maayos. Pero susuportahan natin yan, and hopefully, si Senator Robin Padilla ay someday maging isang malay natin sa 2028 siya ang maging running mate ni VP Sara as Vice President. We do not know. No? Kaya nga kahapon na-enjoy ako at nakasama po si Senator Robin. Jay Guevara, shout out sa'yo. Na-experience namin yung talagang napakabait. Ito walang kaplastikan, hindi ko po ako sumisip-sip. Pero napakabait ni Senator Robin. Sa katunayan, lagi niya pa akong hinahanap. Coach Oli, ikaw na, next. Next ka na. Ayoko ngang numex kasi yung mga pumuputok po, mga artista. Sila Dennis Padilla, si Cesar Montano, si Jano Gibbs. Tapos nila, syempre, maraming tao. Tapos bigla niya akong tatawagin. Medyo naiilang ako Pero doon ko nakita yung kababaan ng loob ni Robin Padilla. Hindi siya mayabang porket sikat siya. Hindi niya ako papansinin kasi hindi naman ako sikat. Artista siya, hindi naman ako artista. Pero talagang nagpapaano siya, no? Talagang pag na-meet nyo siya sa personal, kaya naman pala ang daming nahuhumaling na chick sa kanya. Hindi, totoo yan Talaga pong malakas ang appeal kasi syempre sama-sama silang artista Andun si Cesar Montano, Jano Gibbs, Dennis Padilla, mga gwapo rin yung mga yun. Pero talaga pag tinignan mo siya, lutang si Senator Robin sa mga kasama niyang artista. Iba klase. May mga nagsasabi nga di ba? Sa katotohanan lang. Karamihan sa babae, mas gusto yung hindi yung pogi. Mas attracted sila pag malakas ang sex appeal. Ang tawag namin diyan sa banda, animalistic appeal. Yan. Di ba? May katunayan po yan? May katunayan ba yan na pagka mas maraming mga kababaihan, mas gusto pa yung malakas ang appeal kaysa pogi? Hindi ko po alam basta malakas malakas po ang kanyang datingan talaga, kahit na may iba pang artista at napakabait. And alam mo, nakitaan natin ng tapang si Senator Robin. Nung binabanatan sila Pastor Kibuloy, binabanatan ng SMNI, ito po si Senator Robin nanindigan. Hindi siya sumasayaw doon sa kung ano uso. Hindi siya sumayaw doon sa madali. Hindi siya duwag. Sa madaling salita, di ba? Pagdating sa pelikula, astig-astig yan si Robin Padilla. Di ba? Astig-astig. Yung iba, astig-astig. Pagdating naman sa totoong buhay, wala namang binatbat. Wala namang yagballs. Si Senator Robin, hindi. Nung nagkagipitan na, kaisa-isa nanindigan para sa SMNI. Kaisa-isa nanindigan para kay Pastor Kibuloy. Diba? Kaya kailangan natin yung mga ganyang mga senator, and hopefully naikwento ko nga ito, hopefully sana si Senator Robin ay hindi magbago. Alam nyo, kung ganito si Senator Robin hanggang 2028 at kung sakaling tumakbo siyang Vice President behind VP Sara, baka manalo to. Malaki ang chance ang manalo. Tandaan po natin, number 1 senatoriable si Senator Robin. At tatandaan natin, yaan ang isa
sa rekado para ikaw ay maging president at vice president. Nagna-number 1, 2, 3 ka sa senator. So, malaking bagay, malaki chance ni Senator Robin, sana lang wag siyang kainin ng sistema. Pero, eto yun. Kadalasan kasi, kinakain ng sistema. Okay? Pag tumagal, nagbabago yung tao. Pag nakatikim ng posisyon, nagiging power hungry. Pag nakatikim ng pera, nagiging greedy sa pera. Okay? Si Senator Robin, sana wag maging ganun. Pero kung bukas ang eleksyon, iboboto ko siya kung tatakbo siyang vice president. Antayin natin kung mananatili siyang hindi magiging traidor gaya ng ilan sa mga pamahalaan ngayon na nakakalimutan na ang SMNI at sila Pastor Kibuloy, nakakalimutan ng Duterte na tumulong sa kanila. Hindi po nag-traidor si Senator Robin. Alam nyo yan. Alam nyo yan sa mga nanunood. Isa sa mga senator na hindi nag-traidor si Senator Robin compared doon sa mga pinakinabangan lang ang Leche, pinakinabangan lang ang Duterte, pinakinabangan lang ang SMNI, pinakinabangan lang ang si Pastor Kibuloy. Senator Robin hindi nanindigan po. Hindi dahil sa nakilala ko, hindi po sa binobola ko, hindi. Alam nyo yan. Bago ko pa siya nakilala, bago ko pa siya pinupuri na natin dahil nanindigan siya. Sa madaling salita, may yagballs. Yung ibang kasamahan ni Duterte, iniwan na siya. Yung ibang dating pinakinabangan ng SMNI, iniwan na SMNI. Di ba mga traidor ang mga mga traidor? Ginawa ba ni Senator Robin yan? Hindi. Sana lang wag siya magbabago. Pero sa tingin ko, posibleng hindi siya magbago. Alam nyo kung bakit? Eto malaking bakit. Eto, sa tingin ko bakit hindi siya magbabago. Bakit? Maayos ang asawa. Uulitin ko po, kadalasan ang success ng lalaki nasa maayos na asawa. Bibigyan ko kayo halimbawa, kung yung lalaki maayos, pero yung babae nang-a-under, kakainin ng sistema yung lalaki. Bakit? Under desire eh. Nagigets nyo? Pag ikaw binungangaan ka ng babae, yari ka. At I think hindi naman ganon. Si Maria lang asawa niya, di ba? Hindi naman ganon yung kanyang asawa. Sorry po kasi hindi po ako magaling sa artista kaya hindi ko po kilala yung asawa. Pero wala namang nabalita na under desire si Senator Robin or nang-a-under yung asawa. Tama po ba? Malaking yan. Ako, lagi kong tinitingnan eh. Sino ba yung partner nito? Sino ba yung asawa nito? Opo, si Mariel. O, di ba? Ito isa po ito. Matuto na kayo. Always learn from your mistake. Doon sa mga nabudol, always learn from your mistake. Lagi niyong hahanapin resibo. Malaking bagay yan. Meron na bang napatunayan yung iboboto niyong kandidato? Pangalawa, check nyo asawa. Check nyo. Kung siya babae, check nyo yung asawa niyang lalaki. Pakialamero ba? Kung siya naman ay lalaki, i-check nyo yung asawa niyang babae. Pakialamero ba? Ingat kayo pag may asawang pakialamero. Okay? Kasi hindi naman sila yung binoto. Hindi naman sila yung may mandato. Kay lalaki, kay babae yung binoto nyo, ang asawa hindi dapat nangingilam. Meron silang lugar, meron silang responsibilidad, pwede silang assistance. Pero mag-iingat kayo sa ganong asawa. Pangalawa, ingat kayo pag ang asawa greedy. Tandaan nyo yan. Kasi, kunwari, yung binoto nyo matino, pero yung babae na asawa or yung lalaki na asawa, greedy. Yung lalaki na binoto nyo or yung babaeng binoto nyo, you have no choice. Bubungangaan yung pagtulong. Ito na yung pera, Nakawin mo na, bibili ako Louis Vuitton. Ito na yung pera, bibili ako Land Cruiser. Ito yung pera, Magta-travel tayo sa Japan, sa Paris, kung saan-saan pa man. Nagigets yung ibig ko sabihin. Pag greedy asawa, kahit mabait, kahit may resibo yung iboboto nyo, ingat po kayo.
Swapang eh. Halimbawa, bigyan kita ng ano, baka sa mga may asawa, makaka-relate kayo rito. Kahit matino ka, pero sa pagtulog mo, bubungangaan ka. Kahit hindi ka magnanakaw ka eh. Bakit? Kaysa bungangaan ka nito, hindi ka makakatulog. Iingat po kayo ha. Kaya sabi ko sa inyo, pag may asawa o may partner kayo na matino, simple mamuhay, ay ginto yan. Ginto, itago nyo na. Oh. Kaya nga, pansinin nyo, paano i-describe ng Biblia ang asawa? O, di ba? Pagpapala po ang asawa. Dahil marami pong matino, kaya nga itinuturo eh. Dapat mag-aasawa ka ng maayos. Halimbawa, ito halimbawa lang. Halimbawa, matino ka. Ang inasawa mo, adik. I will guarantee you, chances are, mas marami magiging addict din. Eh, humit-hit ba yan sa harap mo? Anong gagawin mo? Pag pinahit-hit ka niyan, pag hindi ka humit-hit, bubungangaan ka. Saan ka? Sa hit-hit o bunganga? Eh, under disaya ka pa. Nagigets nyo? Anong gagawin mo? Eh, di ihit-hit ka rin. Tama o tama-tama. Kaya lagi ko kayong sasabihan, ha? Oo. Hindi, ito naman ay sa aking payo lang, sa inyong ibobotong politiko. Ikinukonsider nyo dapat yung asawa. Malaking bagay yan. Pag ay may asawa ay nyo, ang asawa nyo iboboto nyo, magnanakaw, may bisyo, under disaya, delikado yan. Lalo na kung power greedy. Yung may pagka-elitista, yung may pagka-entitled. Kasi pag hindi mo nasuportahan yung pagiging entitled niya, bubungangaan ka niyan. Anong gagawin mo? Pipilitin mo maging mayabang. Pipilitin mo may maabot. Pipilitin mo may maging magnanakaw. Bakit? Para masuportahan mo yung need ng asawa mo to become entitled. Tama po ba o tama-tama? Diba? So, bakit pa tayo napunta dyan? Kasi napunta yung topic namin, sabi ko, okay si Senator Robin. Pero sana wag siya magbago. At yung kausap ko sinabi, hindi naman siguro. Kasi yung asawa naman niya, bagamat kilala din, simple mamuhay. Hindi naman greedy, wala namang problema eh. Di ba? So, pakisalil yun ha. Pansinin nyo, you check it. Karamihan ng politikong adik, ang asawa adik. Hindi lagi pero malaki chance. Ang politiko magnanakaw, chances are yung asawa niyan palahingi. Pengi ako. Pengi ako. Anong gagawin ng asawa? Eh di sige, magnanakaw. Paano mo susuportahin hingi? Or yung politiko na yon mahilig sa lalaki or mahilig sa babae. Yung maraming inaalagaan, nagigets nyo? Ayan, delikado yan. Kasi pag maraming inaalagaan, halimbawa, lalaki, mahilig magpunta doon sa mga kung saan-saan at may inaalagaan babae at binabahay. Kung saan-saan, nagtatanim. Magnanakaw yan. Bakit? Isusuportahan niya yung mga yun eh. At tandaan mo, pag nagsuporta ka na ng madami, nagkakasilusan pa. Binigyan mo siya Land Cruiser? Ako. X5. Bilang mo ako X5. Sasabihin nung isa. Ako. Bigyan mo ako ng 911 Porsche. Aba, 911 na yun. Porsche yun. Magagalit yung isa. Magsesilusan. Anong gagawin ng lalaki? Magnanakaw na yun. Bakit? Para to sustain. Pag nabulungan yun, sige, tumahimik ka na dyan sa issue na yan. Ako na bahala sa'yo. May proyekto ka doon sa iyong lugar. Anong gagawin mo? Di ba? Tatahimik ka. Bubungangaan ka nun. Mahilig ka pa man din. Saan ka uuwi? Ingat. Ingat po pag may asawang high maintenance. Ay, naku. Sabi dito, biblical and quotes only wife with a noble character. Correct.
Kaya pagka meron kayong wife, kung ikaw ay lalaki or meron kayong husband, na maganda ang karakter, tuloy mo yan. Pero kung wala ka pang asawa, ganyan ang piliin mo dapat. Yung mga sinabi ko, iwasan mo. Delikado ka dyan. Kaya kung kayo single, ingat. Ingat. Huwag po kayong magagalit. Nagsasabi lang ako, nagkwento lang ako dahil dapat yan ay natututunan natin, isama natin sa pagpili ng mga politiko. Very crucial yan. Lalong-lalo na, napakadelikado niyan pag yung binoto niyong politiko under disaya. Mapalalaki, mapababae. O kung babae man yan, under the pantalon. Kasi walang magagawa yan. Yung binoto mo, hindi naman siya ang nagpapatakbo. Yung binoto mo may mandato, ang magbobosing-bosing, yung hindi mo naman binoto at walang mandato. Kay lalaki, kay babae. Gusto nyo ba yon? Hindi. Ito, serious na tanong. Gusto mo ba ang iboboto mo, pero ang magtatrabaho yung asawa? Eh di sana lang sana tumakbo. Siya rin pala masusunod eh. Ayaw ko lang ganun. Gusto ko yung binoto ko, ikaw magsilbi. Ba't yung asawa mo nangingilam? Di ba?